kalagitnaan. Thank you, Lord, at maraming sa presence. Thank you, Lord, at samahan niyo po kami, tulungan niyo po kami makinig, at munawa sa salita, Panginoon. Hindi pong tagumpay ang gawain nito, at ito pong magturo, Panginoon, sa amin, ganun po lamang po ang important. Lord, sa pagtagumpay, control niyo po ang dami dito, Panginoon, ang aming kapaligiran, at abutin mo po, Lord, ang lahat ng makikinig sa iyo, kanilang mga puso. Pumasok ka po sa aming puso, sa aming isip, Panginoon, at ikaw po ang maranasan namin sa oras na ito, Panginoon. So, ito ang tagumpay na gawain sa pangalan ni Jesus, and everybody say, Amen. Palapakan po natin at ipalit tayo po ng Panginoon. Hallelujah. Palapakan natin ang malakas na ang lahat. Na ang Diyos kay Moses na pattern. Sa English mga kapatid, pattern ng gagawin niya. Alam po natin na ito ay bahay ng Diyos. Amen? Amen. Hindi po ito kautusan ni Moses, hindi po ito yung Ten Commandments. Ito po ay bahay ng Diyos. Yung tinutukoy po dito na ipapagawa mo ayon sa ipinakita ko sa iyo sa bundok. Meron muna siyang vision na pakita. Amen? At alam po natin, itong pattern na ito po yung laman ng templo. Yung mga furnitures, yung mga compartment, yung table of showbread, pati yung mga kung paano nila gagawin mga kapatid yung altar nila ay mayroong instruction ang Panginoon. At ito po, ang lahat ng ito ay ibinigay ng Diyos sapagkat alam ng Diyos mga kapatid na ang tao ay mabibigo. Ang tao o lahat ng tao mabibigo sapagkat ang tao mga kapatid ay hindi kayang sumunod sa kautusan. Alam po ng Diyos na ang tao hindi niya kayang sumunod sa kautusan. Everybody say amen? So, we cannot keep the law. Amen? We cannot keep the Ten Commandments. Hindi natin kayang sundin yan. At ang kautusan, mga kapatid, ay hindi binigay hindi yan binigay sa tao para ipakita yung kanyang katwiran. Amen? Hindi binigay ang kautusan sa tao para ipakita yung katwiran ng Diyos. Ito po ay sa panahon natin ngayon, ginagawa ito ng tao hanggang ngayon na they were trying their best to go back to the law in order for them to be righteous. Bumabalik sila sa kautusan sapagkat gusto nilang patunayan yung sinabi ng Panginoon, na sabi ng Panginoon, kayo ay nagkasala. Amen? Ang kautusan is a declaration na tayong lahat, mga kapatid, ay nagkasala. Wala po tayong magagawa. Amen po. Kaya, ngunit ang tao, mga kapatid, ay bumabalik sa kautusan. Ang sabi ng Panginoon, hindi ka matuwid, hindi ka righteous, ikaw ay makasalanan. Pero bumabalik sila sa kautusan para maging matuwid. Amen po ba mga kapatid? Amen? Binabalikan nila yung kautusan. So, hindi ito para sa katwiran ng Diyos. So, ang akala nila mga kapatid, they want to prove na sa sarili nila ay meron silang kayang gawing mabuti para maging matuwid. Maraming ngayon, sa panahon ngayon, ang nagtuturo mga kapatid, because this faith is a journey, sabi nga para tayo nagta-travel. So, ang akala ng tao mga kapatid, some people trying to prove themselves that there is goodness. Meron silang mabuti sa sarili nila. Pero ang kautusan ay nagdi-declare mga kapatid na walang mabuti sa tao. Kung alam nyo, ang sabi sa chapter 7 ng Romans, mga kapatid, ang sabi ni Pablo, walang mabuti sa aking laman. Walang mabuti. There's no goodness in me. Amen po, mga kapatid. So, alam ng Diyos ito. So, anong ginawa ng Diyos, mga kapatid? Dahil alam niya ang tao, magkakamali, babagsak, magkakasala. Alam niya yan, mga kapatid.
Naintindihan po natin mga kapatid. Alam niya, yun nga, ang kautusan na nag-declare na walang matwid, walang mabuti sa tao. Wala. Ang Diyos lang ang mabuti. Ang ginawa ng Diyos, mga kapatid, tayo bilang tao, we are fallen. Amen. Yung part ng katawan natin that is fallen, mga kapatid, pag sinabing fallen, sinful. Ang tao becomes sinful because of Adam's sin. Naman natin, mga kapatid, ha? Hindi tayo naging sinful dahil tayo ay nagkasala, no? Naging makasalanan po tayo dahil po sa hindi natin kasalanan. Kasalanan po lahat yan ni Adan. Nagkasala si Adan, kaya tayo naging makasalanan. Amen? Nagkakasala tayo dahil tayo ngayon ay tinatawag ng makasalanan dahil sa kasalanan ni Adam. Amen? So, itong sinful nature, do you believe that we have a sinful nature? Nandiyan po ba tayo mga kapatid? Kahit anong gawin ng tao, since we are sinful, our nature, we are sinful, mga kapatid, makasalanan ang tao, so, because we are fallen. Yung tawag dito sa sinful nature natin na ito mga kapatid, is the fallen nature. Kahit ka gumawa ng mabuti, still makasalanan ka pa rin hanggat wala kang pakikipag-isa sa ating Panginoong Jesucristo. Sapagkat siya lang ang namatay doon sa krus para tayo ay mabayaran sa ating pagkakasala. Ang ating Panginoong Jesucristo ang nagbayad. Amen. Kaya, unawain natin ito mga kapatid, yung part natin na nagkasala, the part, the sinful nature, yung sinful nature na yon, God crucified on the cross. Amen? Amen. Yun ang good news. Our sinful nature, our fallen nature, God crucified on the cross. That's why Jesus came. Our sin was crucified on the cross, not in our body, but in the body of our Lord Jesus Christ. Amen? At anumang crucify is already gone. Amen? Anumang pinako, crucified is already gone. Wala na po yun. Crucified na, kinatulan na. It was judged. So our sinful nature has been judged already, and God crucified it on the cross. Everybody say amen? Amen. But then, still, mga kapatid, nandyan pa rin sa atin, hindi natin may kakaila, na nandyan ang manifestation sa ating katawan. Maliwanag po? Amen? Nasa atin pa rin yung alin? Yung bunga ng ating sinful nature. Yung bunga ng ating fallen nature. More on works of the flesh. Yung bunga. Ibig sabihin kung ano yung sinful nature natin, yun ang bunga, yun ang ginagawa natin. Works of the flesh. Bunga ng fallen nature. Bunga. Ulit-ulit mga kapatid, no? Amen. Nasa atin yung bunga ng pagkagalit. Nasa atin yung pagbunga ng pagkainggit. Nasa atin yung bunga ng pagkaselos. Buhay na buhay ang bunga na yan. The fallen nature. Fruits of fallen nature. Everybody say amen? Amen. Lumalabas yan sa atin. Tandaan niyo, ulitin ko mga kapatid fruits of sinful nature, bunga. Ano ang ugat niyan mga kapatid? Yung pagiging sinful. Everybody say amen. Ang sabi sa Bible, mga kapatid, huwag natin kalimutan, ang sabi sa Bible, you are dead to sin and alive to Christ. Chapter 6. At dahil na kay Kristo Jesus na kayo,
Ulitin ko, dahil na kay Kristo Jesus na kayo, so mayroong mga taong wala kay Kristo Jesus. Amen? Hindi po ba tayo? Pero dahil na kay Kristo Jesus na kayo, ituturing ninyo ang inyong mga sarili na ano? Patay. Na sa kasalanan at nabubuhay na para sa Diyos. Can I have a good amen? Amen. Hindi mangyayari mamatay ka sa kasalanan kung wala ka kay Kristo. Dahil na kay Kristo Jesus na kayo, ituturing nyo na ang inyong mga sarili na patay. Ano yung patay sa sarili natin? Yung sinful nature na pinanggagalingan ng fruits of the sinful nature. Anger, jealous, inggit. Nandiyan po ba tayo mga kapatid? At ano? Buhay sa kasalanan. Di ba? Sometimes dumarating sa atin, nandyan yan, nakikita natin, pero unawain natin. Hindi yan bunga na galing sa Diyos. Bunga yan ng sinful nature. Amen? Everybody say amen? So, alam natin na ito ay bunga ng fallen nature. Pero bakit nga ba ito na andito pa kung patay na tayo sa ating kasalanan? Bakit nandyan pa yan? Patay na tayo dyan. Everybody say amen. Nandito po kayo mga kapatid, nakikinig po ba kayo? Pag sinabing patay, mga kapatid, everybody say patay. Wala nang ibang hihigit pa sa isang patay. Pag patay ka na, number one, wala ka nang magagawa. You are dead. Tama? Kahit maganda iniisip mo, since patay ka na, magsisisi ka na lang. I mean, what I'm trying to say, mga kapatid, there's no more final than being dead. Death is final. If your sin is already finally dead on the cross, your sinful nature is already dead, finally. But still, nandun po yung fruits. Amen? Why? Because we are in this body. Kaya nga sabi dito mga kapatid, ituring nyo. Nandiyan po ba tayo mga kapatid? Ito yung nangyari, kaya sabi diyan, dead to sin, but alive unto God. Ito po yung nangyari sa krus ni Kristo. Ito po yung nangyari. Ano nangyari doon sa krus ni Kristo, kapatid? Yung sinful nature natin ay napako sa krus. Makinig tayo, pinako na po yan sa krus. As far as God is concerned, nakita ng Diyos na yung ating kasalanan, mga kapatid, hindi natin nakita yon, pero nakita ng Diyos yon na yung kasalanan, yung nature natin, yung sinful nature natin, naroon sa krus, pinako, as far as God is concerned. God views the reality. Tayo hindi natin kaya i-view yun mga kapatid. Pero God views, in the eyes of God, your sin has been crucified. Nandiyan po ba tayo mga kapatid? Sa sarili natin, hindi natin kaya mag-view ito katulad ng pag-view ng ating Panginoon. Nakita na ng Panginoon na namatay na yung kasalanan sa krus, mga kapatid. Pero tayo, hindi natin kaya i-view yun sa sarili natin. Hindi tayo katulad ng Diyos na pag nakikita niya yung reality, yung totoo nakikita niya. Pero tayo, hirap tayo tumingin sa totoo. Why? Kasi ang nakikita natin, yung mga bagay na physical, natural. Hindi natin nakikita yung bagay na hindi nakikita, which is eternal. Nakikita ba natin ang anghel ngayon? Nandiyan po ba tayo mga kapatid? Meron ba anghel o wala? Pero hindi nakikita.
Meron pero hindi ko alam. Meron pero hindi ko nakikita. Naniniwala ko na talagang may anghel. Ewan mo, pero sabi nila meron. Hindi ko malaman kung sa iniwala ka o hindi. Pero ang totoo, sasabihin ko sa inyo mga kapatid, alam ng Diyos ang totoo. Amen? Alam ng Diyos ang totoo. Mayroong anghel. Nandiyan po ba tayo? Alam ng Diyos, ikaw hindi mo alam, pero ang Diyos alam niya may anghel. Ganon tayo mag-view mga kapatid. Pag nakita ko, saan ako maniniwala? Hindi ko nakita ang anghel. Pero siguro pag pinakita ko, maniniwala ko. Ganyan tayo. Why? Because we live according to our five senses. Meron tayong boundary. Meron tayong senses. Ano yung five senses natin? Yung touch, yung smell, yung five senses na yan. Diba? Pag nagdi-decision tayo, depende sa five senses natin. Nandiyan po ba tayo mga kapatid? Kung ano yung nakikita mo, kung ano yung nalalasahan mo, kung ano yung nararanasan mo, ano ba yung the five senses? Touch, smell. Nandiyan po ba tayo? Kaya pag biniverify natin, talaga ba may anghel? Hindi natin ma-reconcile. Paano wala eh? Bakit? Eh, five senses yung gumagana sa'yo eh. Sense of touch, sense of sight, sense of hearing, hindi ko man narinig. Sense of touch, hindi ko rin nahawakan. Sense of smell, hindi ko rin naamoy. Sense of, ano pa? Nasabi ko na ba lahat ng lima, mga kapatid? Ha? Sense of hearing, hindi ko narinig. Sense of sight, hindi ko nakita, dalawa. Sense of touch, hindi ko nahawakan. Sense of smell, hindi ko. Galing, ano pa? Panglima? Taste. Taste, hindi naman nalalasahan yung angin. Hindi ko nalalasahan. So, paano tayo mag-verify? Doon tayo nabubuhay. Yun ang buhay ng tao, natural, mga kapatid. Five senses. Pero ang Diyos may gustong ibigay sa atin. Ano yun? The revelation knowledge. Ang tawag ko na. Revelation knowledge. Ano yun? Kahit wala kang revelation sa'yo, Panginoon sa hindi, meron yan. Sabi ng Diyos, meron yan eh. Nandito po ba tayo mga kapatid? Kaya kahit hindi mo siya na-apply yung five senses mo, nandun yung paniniwala, meron. Pero walang maniniwala sa'yo na nangahawakan sa five senses. Nandiyan po ba tayo mga kapatid? Amen? So, itong buhay natin na to mga kapatid, bakit still na-experience natin na mayroong uprising na ganito at totoo eh, nagagalit ako eh. Nagsiselos ako, nasasaktan ako, totoo yun eh, real. Totoo yun. Bakit meron pa rin ito? Bunga to eh. Bakit? Tanong nyo rin po ba yun mga kapatid? Tanong nyo rin po ba yun? Hindi nyo makasagot mga kapatid. O hindi nyo natanong? Tanong nyo po ba o hindi? Hindi pa. Huwag na lang. Hindi nyo na natanong, di ba? Kasi nga, patay na tayo sa kasalanan, pero bakit nag-a-uprise pa rin? Bakit may lumalabas pa rin ang masama? Nandyan tayo. Nandyan po ba tayo? Nakikinig po ba tayo lahat ng kapatid? Bakit lumalabas pa rin? Nagpa-manifest pa rin ito through our senses. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Sabay-sabay po, praise the Lord. Praise the Lord. Makinig po tayo ng kapatid. Ngayon, itong buhay natin, ito, ang tawag dito, ay buhay pananampalataya. This life is a life of faith. Amen? Amen. Na sinasabi ng Diyos sa atin, mga kapatid, bilang tayo, hindi lang bilang, kundi once you are a believer, once na naging believer ka na mga kapatid, kailangan mong lumakad ka ng walk by faith
Not by sight. and not By sight. by sight. That is life of faith. We're no longer living in five senses. We're now living by faith. Amen. You walk by faith, not by sight, nor your emotion, nor by experience. Ganyan po ba tayo mga kapatid? Naiintindihan po ba natin yung nature natin ngayon dahil na kay Kristo na po tayo? Amen? Ang nature natin dahil tayo na kay Kristo mga kapatid, you are a new creation. Bago ka nang nilalang. Even though nakikita natin yung fruits of this fallen nature, mga kapatid, but you understand that you are no longer that nature. You are now a new creation of God. You are now in Christ. Amen. Amen po. Palakpakan po muna natin ating Panginoon. Kahit na tayo nagagalit, kahit na alam natin na parang mali yung ginawa natin, makinig tayo mga kapatid, alam natin, sasabihin natin kasalanan yung ginawa ko, you must understand that you are dead to sin. And you have the life for God. Amen? Amen. You are a new creation and you are created in righteousness and true holiness. Sa Ephesians, basahin natin. Ipakita niyong binago na kayo ng Diyos at binigyan ng buhay na matuwid at banal katulad ng Diyos. Minsan mga kapatid, kapag tayo nagbabasa dahil ang ginagamit natin ay Tagalog, kaya sabi niya, ipakita niyo, parang inuutusan ka na ipakita mo. Nakaya po? Ang tanong mga kapatid, ipakita niyong binago na kayo. Anong ipapakita mo na binago ka na kung hindi ka man binago? Ano po ba tayo mga kapatid? Anong ipapakita mo? Sabi niya, ipakita mo binago na kayo. Anong ipapakita mo kung hindi ka naman binago? Ano po ibig kong sabihin mga kapatid? Nakikinig po ba tayo mga kapatid? Nakikinig niyo po yung sinasabi ko? Marami nag-iisip kailangan kong ganito, kailangan magbago ako. Unawaan natin salita, ipakita niyong binago kayo ng Diyos. Binago na, salita. Binasihan ko yung salita ng Diyos sa Tagalog Ang ibig sabihin nito, kaya mo nagagawang magpakita kasi binago ka na. Sino nagbago? Ang Diyos, hindi ikaw. Sabi niya, pakita mo binago ka ng Diyos. Aalisin ko na yung ganito. Aalisin ko na yung ganito. O di ikaw, simula ngayon, di na ako magaganito. Tapos pag nagagawa mo yan, kinukundin mo yung sarili mo. Naiintindihan mo ba natin mga kapatid? Ipakita yung binago na kayo. Ibig sabihin, merong nangyari sa'yo previously bago ikaw. Ang trabaho natin, magpakita, pero sino nagbabago? Ang Diyos. Tinanggap mo muna yon. Paano mo tinatanggap yun kung wala ka sa Panginoon? Paano mo tinanggap yung pagbabago kung wala ka naman, hindi ka naman lumapit doon sa nagbabago ng buhay? Paano ka nagbago? Hindi ka naman lumapit sa Diyos. Ikaw ang nagbago sa sarili mo. Akala mo ang Diyos, pero hindi siya ikaw. You are not depending on God, you are depending on your flesh. You're depending on your knowledge. Ang sabi ng Panginoon, if you are a believer, walk by faith and not by sight. Not by feelings, not by experience. Ako, ang haba na experience ko sa buhay. Alam ko na yan. No.
Walk by faith. What is faith? Faith comes by hearing and hearing God's word. And how can you hear without a preacher? Yan ang ordination ng Panginoon. There is a preacher. Kaya importante sa atin, alam natin yung nakangaral. Amen. Alam natin kung sino na. Kumaga, believe on kung sino tinawag, sino ginagamit sa'yo ng Panginoon. Believe the best of being in God. Everybody say amen? Sa English yan kasi mga kapatid, tingnan nyo dito. Kaya, dinasihan ko lang dito eh. Pakita nyo. Parang, alam nyo, parang sinabi pakita mo. Nag-self effort ka eh. Kaya pakita ko, kailangan pakita ko. Eh, di mo napansin eh. Binago na eh. Hindi naman sinabi dito na, ipinakita nyo na binago nyo. Ako nyo ba mga kapatid? Nandiyan po ba tayo mga kapatid? Ipakita nyo binago nyo na ang buhay nyo. Hindi eh. Ipakita nyo na binago na. Ibig sabihin, nagpabago ka kay Lord, Lord, baguhin mo ang buhay ko. Hindi ko kayang baguhin to. Lord, oh God, baguhin mo ako, hindi ko kaya to. Hanggang sa tanggapin mo. Ang sabi dito, you are created in His righteousness and true holiness. Sa English. English po ba tayo dyan, mga kapatid? Pakibasa ko. And that ye put on the new man, which after God is created in righteousness and true holiness. Which is created. O, sino nag-create? In righteousness. Ang Diyos ang nag-create niyan saan? In righteousness. Makinig tayo. Kailan tayo naging righteous? When we believe in the Lord Jesus Christ, you become righteous. Nandiyan po ba tayo mga kapatid? Amen. This is a gift. Libre. By faith, you are righteous. Not by doing good, not by knowing good, but believing in the Lord Jesus Christ, you become righteous. By faith. Amen. True holiness. And sabi niya, hindi lang yung katwiran, sabi niya, created in righteousness and true holiness. True. True. Ano yung holiness ng Panginoon? Ikaw ba naalala niyo? Holiness, mga kapatid, is set apart. You are set apart. Hiniwalay ka. Nakahiwalay ka. You are set apart. Amen? So, pag sinabing yung fruit, tayo po mga kapatid, kumbaga kahit nakikita natin mga kapatid na lumalabas dyan yung old nature natin, tandaan natin mga kapatid, ito ang nature natin ngayon, we are a new creation. Bago ka na kay Kristo. Kahit may lumabas yan na masama, alam mong hindi yan kay Kristo, yan yung old nature. Nandiyan po ba tayo? But you have the new nature. Your new nature is you are a new creation. Kahit may na nakikita kang negative dyan, you should understand that that is no longer from God. That is no longer from you because your new nature is not the fallen nature now, but the new nature in Christ Jesus. You are no longer in your own. You are in Christ. Amen? Amen? Amen. And we are growing, lumalago tayo, lumalaki tayo mga kapatid, nag-walk tayo mga kapatid, the more nagmamanifest yun sa atin as years go. Hindi yun isang biglaan mga kapatid, nanonood kayo ng TV mga kapatid, ilang beses, katulad nito mga kapatid, mayroon ako napanood na maganda naman, Christian mga kapatid. Kaya lang, ang gusto ko lang i-share mga kapatid, may mga bigla instant na nagbabago ang tao, pero hindi, tayo, 2 hours, nagbago yung tao. 2 hours na mga kapatid doon sa palabas. Hindi mo na alam yung mga nangyari. As
as you grow, as the years goes, nag-grow ka. Andiyan mo ba tayo mga kapatid? Why? Yan yung image in righteousness, created in righteousness and true holiness na ikaw, inihiwalay ka, sineseparate ka na ng Panginoon. Kaya tayo mga kapatid, kapag tayo tinawag ng Panginoon, nararamdaman mo, sineseparate ka na. Andiyan mo ba tayo mga kapatid? Amen. Kung dati hindi ka palasimba, ngayon nagiging palasimbahin ka na. Kung dati magagalitin ka, ngayon nababawasan na. Dati wala kang interes sa salita ng Diyos, ngayon nagkakaroon ka na. Nararamdaman mo yan, hindi mo yan gusto. Pero ang Diyos ang gumagawa niyan sa iyo. Hindi ikaw. Kasi kung ikaw lang, mamaya tulog ka na. Pero kung ang Diyos, bigyan ka niya ng lakas para maagalan mo. Magkaroon ka ng patience. Amen. Hindi ikaw yung gustong magsimba. Ang Diyos ang nagbibigay sa'yo ng lakas para magsimba ka. Siya ang nagbibigay sa'yo ng buhay para kaya mo yung patience. Siya ang nagbibigay. Kasi kung ikaw lang, manghihina ka. Nandiyan ko ba tayo mga kapatid? Walk by faith. And by faith, mga kapatid, every time na nakikita mo yung lumalabas na hindi tama, hindi galing sa Diyos, declare, I am dead to sin. I am dead to this. Patay na ako dito. I am alive to God. Amen? Sabi ko nga sa inyo, ang bibig natin, there's power. Nandiyan po ba tayo? Pasitan natin may kapangyarihan. Huwag natin hayaan na yung bibig natin magamit natin sa negative. Ay! Ang sama ng panahon. Mamalasin yata ako. Ay, minalas ka nga. Ay, hindi na yata ako makakaranas ng ganitong buhay. Ayan, hindi mo talaga maranasan. Why? Because you are speaking. Alam mo, yung salita mo may salita. Lalo if you are a believer, mga kapatid. Nandiyan po ba tayo? Everybody say amen? Amen. So, we are dead to sin, and we are who we really are we are who we really are. Yun yung really. Ano ba talaga tayo? Oo, makasalanan ako. Pero ano ba talaga tayo sa mata ng Diyos? Ano mo tayo mga kapatid? Hello. Bago tayo lumapit sa Panginoon, nakita natin sarili natin, di ba? Diyan mo ba tayo? Amen. Ano nakita natin sa sarili natin? Bakit tayo lumapit? Sabi natin, makasalanan tayo. Kailangan ko si Lord. Tama po. Sarili mo nakita mo, makasalanan ka. Paglapit mo sa Panginoon, mga kapatid, gusto ng Diyos sa Kanya ka na tumingin. Amen? And God wants you to see how God sees you now. Nung lumapit ka sa Kanya, nilinis ka niya. So, ang tingin, tinakita ng Panginoon, inalis niya, your sin was crucified at the cross, and now, God views you as a real you. You are an occasion of God. Yun ang mata ng Diyos sa'yo. Nakatingin siya sa'yo. Hindi siya nakatingin sa'yo na ikaw, si Brother Louie. Nakatingin siya sa'yo kay Kristo. Ang nakikita niya sa'yo, sino? Hindi yung pagiging makasalanan mo. Ang nakikita niya sa'yo, si Kristo. Amen. Naalala niyo yung Exodus? Ang sabi ng Panginoon, pumatay kayo ng hayop na tuba na mababata pa. Sabi niya yung dugo, ipahid niyo sa hamba. Tama ba mga kapatid? Amen. Bakit niya pinapapahid sa hamba? Alam niya yung mga tao makasalanan eh. Amen. Sabi niya, when I see the blood, I will pass over you. Bakit? Anong plano ng Diyos? Patayin lahat ng mga panganay. Nandiyan po ba tayo mga kapatid? Ano ang kapangyarihan ng dugo? Dahil sa dugo na nakita ng Diyos, when I see the blood, I will pass over you. Sa tingin nyo, yung naglagay ng dugo doon, matuwid, hindi nagkakasala. Sabihin natin, takot sila. Sobrang takot mga kapatid. Dahil mamamatay yung mga panganay. Sa tingin nyo, hindi sila nagkakasala nung natatakot sila? Yung takot, kasalanan sa Diyos yung mga kapatid. Nandun yung torment. Amen? Pero
because of the blood. Sabi na, when I see the blood, I will pass over you. Lahat na, wala akong papapasuking angel of death sa buhay mo. Amen? So ano ginawa nila? Believe in the blood, believe in the word. Gawin mo, ipahid mo. Ano yung pahid na yun? Larawan ng krus. Nandiyan po ba tayo mga kapatid? Amen. Sa panahon mo yan, paano tayo napapahiran ng dugo ng Panginoon? Di ba namatay na si Kristo? Hindi ito dugo ng hayop, mga kapatid. Dugo ni Kristo ang napahid sa krus. Ang bumuo sa krus na tinanggap natin sa pamamagitan ng pananampalataya. That's why when we believe in the Lord Jesus Christ, we are righteous. Amen. Amen. So, kahit na nakikita natin to, sabihin nyo, you are dead to sin. I am dead to sin. I am dead to this. Kung nagsinungaling ka, nakapagsinungaling ka, hindi mo sinasadya, I am dead to this. And I am not like this. At hindi ako ito. I am the righteousness of God in Christ. This is my real me. I'm not sinful. I am the righteousness of God in Christ. I'm not perfect, mga kapatid, but I am the righteousness of God in Christ. Kaya nga may in Christ eh. Nandiyan po ba tayo mga kapatid? Pag sinabi na, I am righteous, no. Pero sabihin mo, I am righteous in Christ. Hindi ka. Ito ako. Ito si Kristo. Dito ako. I am righteous in Christ. Palakpakan po natin ating Panginoon. Ang sabi ko mga kapatid, we are created in righteousness. Amen? We are created in righteousness and true holiness. Not in our own doing, not in our own works. Amen? So as far as God is concerned, mga kapatid, God separate you from your flesh. As far as God is concerned, that part of you that na gustong magkasala, mga kapatid, that part of you na gustong magkasala, God looks on you in your spirit. Ang Diyos nakatingin not in your flesh. Ang Diyos nakatingin sa espiritu. Hello? Hello? Meron po ba akong kausap dito? Hindi siya nakatingin sa inyo sa laman. Eh, laman. Anong makikita mo sa laman? Ang Diyos nakatingin sa espiritu. He looks on your spirit. He looks your spirit a new creation. He looks on you. God sees you in Christ. God sees you a new nature. Not the sinful nature. Not the holy nature is in your flesh. You are not the flesh. Amen po? And you are always holy in the eyes of God. Di ba tayo natutuwa dyan mga kapatid? God sees reality. Sabi ko sa inyo mga kapatid, that's the reality. That's the reality. Your reality is your spirit. Not your body, not your flesh. The flesh is part of your body that likes to sin. You are not there. You are spirit. Amen. Be conscious. Say it by faith. Hindi sa isip lang mga kapatid. Sana sinabi sa Bible, isipin mo lang ito. Hindi. Confess with your mouth that God, Jesus Christ is Lord, and believe in your heart God raised Him from the dead. You are saved. You will be saved. Confess. Kahit hindi ako confess. Amen. Everybody say amen. Amen. Kaya unawain natin ganito mga kapatid. Alam nyo, ang demonyo maraming sinisira sa tao. At alam nyo, ang sinira sa tao mga kapatid, na pinervert ng demonyo mga kapatid, ang Diyos ay gumagawa in numbers. In numbers. Alam mo yung number? Di ba number? Numero? Gumagawa in numbers. Hindi nyo ba napansin sa Bible meron numbers? Amen. Amen. Book of Numbers. Everybody say amen. Amen. So,
Bakit numbers? Katulad dito mga kapatid. Do you know number 5? 5. Yes. Alam niyo sa Hebrew, walang number, di ba? Amen. Meron siya letter. And number 5 is a number of grace. Bakit siya? Gusto ba mo sinasabing 5 is a number of grace? The fifth mention of the name of David in the Old Testament, nung panglimang banggitin, bilangin nyo, yung nabanggit yung pangalan, panglima. Basahin natin dito. Next. Pagkat, yan, 16:22. O, kayo magbasa dyan mga kapatid. Basahin nyo, ano sabi dyan? Pagkatapos, nagpadala ng mensahe si Saul kay Jesse na nagsasabi, hayaan mo manatili dito si David para maglingkod sa akin dahil natutuwa ako sa kanya. Alam niyo yung natutuwa? Sa English, I have favored. Yung favor. Ano? He has favored. He found favor in my sight. Si Saul kasi mga kapatid, di ba? Dinadalaw ng masamang espiritu. Ako po, amen. Kaya lagi siya nagkakasakit. Nadidepress. Nandiyan po, amen. So, si David, dahil siya ay mahilig sa Panginoon, malapit sa Panginoon, lagi siyang tumutugtog, lagi siyang maawit sa Panginoon, mga kapatid. Kapag umawit si David, si Saul gumagaling. Sino gumagaling sa inyo pagka tayo maawit sa Panginoon? There's healing when we worship God. Amen. Kasi ang Diyos natutuwa when we worship God. So sabi ni Saul, mga kapatid, sa English yan. May English ba yan? May basa? Sa Tagalog ko na ito nilagay ka kasi para akong On magbasa. Samuel 16:22. And Saul sent to Jesse, saying, let David, I pray thee, and stand before me, for he hath found favor in my sight. Oh, he has found favor. So, the fifth mention of the name David ay binanggit ko yung he has found favor in my sight. Favor. Amen po, mga kapatid. So, grace, 5 is the number of grace. Amen po. Ayan po ba tayo mga kapatid? 5 is the number of grace. 5, 5, 5, grace, grace, grace. Ayan po ba tayo mga kapatid? 5 times 5, grace times 5, 2025 is grace, grace, grace. Year 2025 is intensified grace. Meaning, palakpakan natin yung 25. The number of grace. 555. Ibig sabihin itong taon na ito, intensify ang favor ng Panginoon this year. Everybody say that? Makakala ng iba, wala. Kaya wala sila ngayon. Everybody, palakpakan natin ng malakas ang Panginoon. Praise God. This year would be a lot of grace. And God put numbers to illustrate its meaning. Amen. Katulad dito mga kapatid, numbers ha. Sa Bible, numbers. Alam natin. Pag sinabing four corners, north, south, east, west, the four corners. Amen. Four corners of the earth. Four winds. So, what is four? The number of earth. Naalala niyo mga kapatid, merong nagtanim, yung naghahasik, ilang klase ng lupa? 4. Di ba? 4 earth, 4 kinds of earth. Tama? So, 4 is the number of earth. Amen? Amen po. 1 is the number of, means the number of unity. 2 is the number of 2 is the number of agreement. Agreement. Diba? Yung dalawa, tatlo,
witness, agreement. Amen? 3 is the number of, sabi niya, God's number. Yes, everything, God works in numbers nga eh. 3 is the number of resurrection. On the third day, Jesus rose again to the dead. 3 is the number of resurrection. Amen. And 4 is the number of earth. 5 is the number of 6 is the number of yes, man. Amen. Everybody say amen. Amen. So, kaya nga, alam niyo yung pots? 6 pots na tinurn ng Panginoon, water into wine, 6 pots. Tama ba? 6 is the number of man. Amen? Kapag ang tao, mga kapatid, nagtiwala, truly, depend, trust in His effort and His wisdom, His intelligence, yun yung tinatawag na 666. Number of man. Kaya, saan itatatak yung 666? Sa noo at sa kamay. Ano yung kamay? That is your effort. Action. Kaya dito itatatak yung 666, number of man. Trusting in his own effort instead of God's thing. Amen? Bakit sa noo? Trusting in your intelligence. Kaya yung Antichrist, mga kapatid, trusting not in God, trusting in his own. Na kaya niyang humarap sa Diyos, kaya niyang talunin ng Diyos, kaya niyang lampasan ng Diyos, yan ang Antichrist. He depends on his own effort and his understanding. Kaya tinatatakan sa kamay at sa ulo. Tanda na nagtiwala ka sa ulo mo at sa gawa mo. Di ba? Lahat ng tao tatatakan sa Revelation? Amen! Palakpakan mo natin ang Panginoon. Praise the Lord. Praise God. So, maraming ganito mga kapatid, no? Ang Kristiyano, ang attitude, wrong attitude mga kapatid. Kasi, ang akala nila, ang Diyos pag nagpala, pag pinagpala ka ngayon, bukas din na. Hindi mo alam kayo mga kapatid? Pag pinagpala ka ngayon, bukas magpalain ka pa kaya. Sabi niya, pag pinagpala ka ng Diyos, sabi niya, all the spiritual blessing in the heavenly places is, you are blessed with every spiritual blessings in the heavenly places. So that's it. Ando na, wala na. Di ba? Tama po ba? Hindi po ba tayo mga kapatid? Hindi po tama yun mga kapatid, no? Hindi po tama yun. God blesses us again and again and again and again. He always bless you again and again and again. Naalala ko noon, pag nagpatuto ka, blessing mga kapatid, sabi niya, susunod yan, trials. No. Nandiyan po ba tayo? Kaya ang tao natatakot eh. Naliliwanagan po ba tayo mga kapatid? Amen. Anong taon ngayon? 2025. Alam nyo, kung hindi tayo naniniwala na ang Diyos ay nagpapala tuloy-tuloy, tingnan natin kung anong ginawa ng Diyos kay Abraham. Paano pinagpala ng Diyos si Abraham? The first chapter, sabi niya, I will bless you. Tama? Then, the following chapter, pag binasa mo ulit, sasabihin ulit ng Panginoon, I will bless you. Then, magpalipas ka ulit ng chapter mga kapatid, sasabihin na naman ng Panginoon, I will bless you. Kaya po ba tayo mga kapatid? Again and again, I will bless you, I will bless you. Maging sa kina Isaac, Jacob, nangyari din po yun sa kanila na ang Diyos nagpapala sa kanila again and again in a certain location, in a certain time mga kapatid. There are more blessing. God is blessing His people. Marami, so much blessing. Amen. Na-realize po ba natin kung anong blessing ang meron ng Diyos? Na-realize po ba natin mga kapatid? Hindi. Kasi,
limited lang tayo sa iniisip natin. Ang blessing, yung mas blessing ng Panginoon is like God. God is so is His blessings. As God is, so is His blessing. Diyos siya. So, ganun ang blessing ng Panginoon. Hindi natin mawarian, hindi natin ma-estimate, hindi natin mapatong, mga kapatid. Anong patong? Makuha yung lalim, ganun ang blessing ng Panginoon sa atin. Amen. Are you blessed, mga kapatid? Amen. Hindi natin pwedeng limitahan ang blessing na meron ang Diyos. Lalo-lalo na sa taong ito para sa atin, sa mga anak ng Diyos. Amen. Pag sinabing blessing, mga kapatid, ang Diyos nagbe-bless. Kayang i-bless maging ang mundo. Nakuha niyo po, mga kapatid? At totoo, binibless ng Panginoon ang mundo. Tama? Paano binibless ng Panginoon ang mundo? Di ba nagpapadala siya ng ulan? Para saan? Para sa harvest. Yung nagtatanim. Bukan yung walang ulan yan, mga kapatid, galing sa langit. Tagtuyo tayo ngayon. Wala tayong kakainin. Mahal ang bilihin. Pero God is blessing the world. Hindi lang ito sa mga believers, mga kapatid, pag nag-bless ang Panginoon itong klase ng ganitong blessing. So God is blessing the world. Amen? Amen. By sending rains. At ganitong klase, hindi lang po ito sa mananampalataya. May mga blessing na talagang hindi lang sa mga mananampalataya, hindi lang sa mga anak ng Diyos, mga kapatid, but for the people of the world. Ito ang tawag sa blessing na ito, mga kapatid, blessing in general. Na maging yung mga medicine na nasusumpungan ng tao na gamot sa katulad ng COVID, di ba? Hindi nila alam, anong gamot dito, anong gamot, nang masumpungan nila, it is God's blessing. Nabigyan sila ng idea, ng wisdom, mga kapatid, para masumpungan nila yung tamang anecdote. Maging yung mga invention. God's blessing them, the whole world. Anong ibig sabihin? Napakinabangan natin. Yung mga napapabilis ngayon, nakakaya po mga kapatid, kung ano-anong mga bagay na na-enjoy ng tao ngayon, it is God's blessing. Sino nagbigay ng wisdom? Sino nagbigay ng karunungan sa tao? Hindi ba ang Diyos? Amen. Ibig sabihin, ang blessing ng Diyos, mga kapatid, nandyan lang. It's just surrounding us. Pero ang tao hindi lang alam kung paano kukunin yung blessing ng Diyos. Hindi po ba tayo, mga kapatid? Hindi alam kung paano. Kaya may tinuturo sa atin, pinapahayag sa atin ng Panginoon, God's blessing. Lalo-lalo sina sa mga anak ng Diyos. Sa taong ito, mga kapatid. So, mayroong blessing sa mga anak ng Diyos. Amen? Ang lahat ng anak ng Diyos, magsabi ng Amen. Amen. Ang blessings ng Diyos sa anak ng Diyos ay hindi nakatapos doon. Na ikaw naligtas ka, ikaw gumaling ka, ay, okay na, ayos na blessing ko, tapos na, hindi. Tuloy-tuloy. Mayroon pang blessing na darating sa'yo. There much more. Nandiyan mo ba tayo, mga kapatid? Amen? At paglapit sa Panginoon, anong kailangan sa Panginoon? Yung kagalingan lang. Hindi ka lang gustong pagalingin ng Diyos. Tama? Gusto ka pang iligtas. Hindi ka lang gusto iligtas. Gusto ka maging malusog. Gusto ka maging masagana. Para ano? May purpose. Para maging pagpapala ka sa ibang tao. Amen? Sapagkat hindi lang ikaw gusto ipagpalain ng Diyos, maging lahat ng tao, even the world, gusto pagpalain ng Diyos at gagamitin niya, lalo na ang mga anak ng Diyos. Mga anak ng Diyos, magsabi ng Amen. Amen. Palapakan natin ating Panginoon. So this year, mga kapatid, itong taon na to, ang gusto ng Diyos sa atin, mag-expect tayo. Remember, 2025, the 2025, mga kapatid, is the number of grace. 5 times 5. 5 is intensified grace. Year of
intensified grace. Amen. Ibig sabihin, anumang hingin mo ngayon, anumang gagawin mo ngayon, intensified grace ang Panginoon sa'yo. Expect more blessing. Amen. Amen. Anong kailangan natin gawin? You need this year is intensified year of blessing. God's blessing, God's favor. You need, yes, correct. You need to ask to bless you. Bless your family. Bless you. Bless my children. Not just bless. Bless greatly. Amen. Bless intensely. Amen. Amen. Alam nyo, dati itong pinagbabawal ko sa amin. Why? Because you look selfish. Alam nyo, may taong nanalangin. Bless me, Lord. Bless me. Yung iba dito, ayaw nila. Kasi masyadong selfish yung panalangin. Basahin natin. Hindi yan. Sige, next. Ayan, First Chronicle. Ang tao na tinatupad ko sa inyo na nalangin para sa sarili, si Jabez. In the Old Testament. Ang sabi niya sa Old Testament, si Jabez ito, mga kapatid, in the book of Chronicles, Jabez was more honorable than his brothers, and his mother named him Jabez. You know the meaning of Jabez? Yung name niya, Jabez. Yung pangalan niya, may kahulugan po? Meron. O, wala. Pero si Jabez may kahulugan. Ang kahulugan ng pangalan niya is pain, trouble, sorrow. Yun ang pangalan niya. What a name. Gusto mo magkapangalan ng gano'n, mga kapatid? Ang sabi dito, mga kapatid, Jabez, her mother, yung pangalan niya, yung pangalan niya, binigay ng nanay niya yon. Kasi sabi ng nanay niya, because I gave birth to him in pain. Oh, di ba? Minsan ganun eh, nahirapan ako kaya ang pangalan nito mahirap. Sipin mo yung anak mo, tatawagin mo, halika, pain. Halika, sorrow. Parang nag-invite lagi ng sorrow sa buhay mo. Halika, kumain na tayo. Kaya kumakain ka, katabi mo yung sorrow. Nandiyan mo pa tayo, mga kapatid. Amen. Now, verse 10. So Jabez called on the God of Israel, saying, go that you would greatly, saying, oh, that you would greatly bless me, and extend my border, and that your hand might be with me, and that I would keep me, eye for me. Amen? Amen. So that it would not hurt me, and God brought about what he requested. Everybody say amen? Amen. So, ang pangalan nito ay Jabez, at sabi niya, ang nalangin siya personal, mga kapatid, more on personal, na pagpalain siya. Alam niyo yung panalangin niya dito ay talagang hindi basta, Lord bless me. Lord bless me. Hindi. Ang sabi niya, oh, that you bless me. Heartfelt. Nanalangin na po ba kayo sa Diyos, mga kapatid, na meron? Oh! Paano kayo nanalangin? Lord, bless mo po ang pamilya ko. Lord, bigyan mo po kami ng kalakasan, ng kalusugan, inatan po kami in Jesus' name. Thank you, Lord, pagalingin mo po siya in Jesus' name. Yan yung po. Pero si Jabez, paano nanalangin? Oh, that you bless me. Yung word doon na bless me, mga kapatid, is double in Hebrew is barak. Pag inuulit ng dalawang beses, barak kasi, hindi si Barack Obama, mga kapatid, pero barak means bless. Hebrew word for bless is barak. Barak. Dalawang inulit, ibig sabihin, intensified. So, ibig sabihin, si Jabez, nung malalangin siya, mga kapatid, intensified. Lord, bless me. Greatly bless me. Bless me intensely, Lord. Oh!
Hello? This year, 2025, I want us to pray this kind of prayer. Because ano sabi dito? And God brought about what He requested for this year. Amen! Amen. Kung ikaw, na matagal ka nang hiningi sa Panginoon, hindi pa dumarating, hindi pa hanggang ngayon nandiyan pa rin. This year. Yung nakaraan, now, di ba? Now. Ito naman. This year 2025. Know this, that year 2025 is intensified favors. Everybody say amen? Amen. Alam niyo po mga kapatid, itong si Jabez ay talagang binigyan ng pansin ng Holy Spirit dito sa Chronicle. Kasi pag binasa niyo yung Chronicle, mga kapatid, from chapter 1, 2, 3, and 4, ang pinag-uusapan doon ay mga pamilya, mga pangalan ng mga tribo, yung mga pinuno, yung mga tatay, nanay, yung mga anak nila. Pero bakit pagdating sa chapter 4, still pangalan pa rin, tribo, pinag-uusapan doon mga kapatid. Pero pagdating kay Jabez, tumigil po yung spirito mga kapatid. Nandiyan po ba? Yung pagsusulat niya, sabi niya, para bang sabi ng spirito mga kapatid, hindi banggitin si Jabez. Nandiyan po ba tayo mga kapatid? Sa lahat ng binanggit niya, maging si Adam binanggit sa Chronicle, First Chronicle. Pag binasa niyo, tinignan niyo First Chronicle, mga kapatid, chapter 1. Si Adam, si Seth, lahat ng mga taong sinimula ng tao, ng mga tribong pinanggalingan, nandun. Pero pagdating kay Jabez, ito, ang Spirit, binigyan ng detalye tungkol sa buhay ni Jabez. And the name is Jabez, sapagkat yun ay binigay ng pangalan sa kanya. At ito, mga kapatid, dito natin makikita, dito sa verse na ito, makikita natin kung paano tayo nabago. Paano tayo nawawala doon sa dati nating kalagayan. Na tayo, dati makasalanan, ngayon hindi na tayo. We are transformed to the new image, to the new creation of Christ. You are created. Amen po ba mga kapatid? Amen? Palapakan po muna natin ating Panginoon. Praise God, hallelujah. So, unawain natin ito, mga kapatid. It is possible to ask God to protect throughout this year, to protect us. Is it possible? Pwede ba tayong manalangin na proteksyon sa buong taon na to? Pwede? Amen. Pwede po. Pwede tayong manalangin. Amen. Amen. Ano man ang nasa pananampalataya natin sa Diyos, mga kapatid, yung nasa puso mo na, yung pinanampalataya mo sa Diyos, mga kapatid, gusto ng Diyos yan. Amen. Pansinin niyo sabi, Jabez, what? Was honorable. Honorable than his brothers. Bakit naging honorable siya? Bakit naging honorable sa mata ng Diyos si Jabez? Nandiyan po ba tayo mga kapatid? Amen. Bakit? Sapagkat si Jabez, instead na tumingin siya sa sarili niya, instead na tumingin siya sa ibang tao, instead na tumingin siya sa mga opportunity na pwede niyang makamta, na pwede niyang kunin mga kapatid, hindi po niya ginawa yun. Instead na doon siya tumingin, pero sa Diyos siya tumingin. Amen? Amen po? Kapag tayo sa Diyos na katingin mga kapatid, para i-bless tayo, hindi tayo nakatingin sa sarili natin. Sa tao, hindi. Sa opportunity, hindi. Sa gamot, hindi. Nakatingin lang tayo sa Diyos. You can ask God for yourself. Amen? Yan ang gusto ng Diyos sa bagay na ito. That's why tayo, we can pray to bless me.
Amen? Kung ang tingin natin ay nasa Diyos. Pero kung sabi, bless me, Lord, mas magaling doon. Lord, mas mayaman doon. Lord, mas okay ako kaysa doon. Doon ka lang ang tingin. You can ask. Not selfishness, not trusting other people. Alam niyo, ang tao kasi mga kapatid, hindi sila nakatingin sa Diyos, pero gusto nilang pagpalain. Tama? Ganyan po ba tayo mga kapatid? Amen? Gusto nila to. Itong protection, gusto nila to. Gusto nila ng prosperity, gusto nila to mga kapatid. Pero ang problema, hindi sila nakatingin sa Diyos. Nakatingin sila sa tao. Ibis na sa Diyos, nakatingin sa boss. Ito ang magpapala sa akin. Paglilingkuran ko to, ito ang magpapala sa akin. Ito, makakatulong to sa akin. Imbis na ang Diyos, kung sino-sino ang iniisip na makakatulong sa Kanya. Samantalang ang Diyos, hindi niya nakikita. Amen? Alam niyo, ang kamay natin, maliit ito compare sa Panginoon. Kaya sabi dyan, that your hand might be with me. Your hand might be with me, and that you would keep me from harm. Yung ingatan ka. Sa anong ingatan ko saan? Sa lahat ng anumang problema, sa lahat ng anumang sakit, karamdaman. Amen? Kulang ang liit ng kamay natin mga kapatid. Hindi natin alam yung paano natin ingatan yung sarili natin, kahit yung demonyo, hindi natin alam kung gano'ng kalaki yung demonyo mga kapatid. Everybody say amen. Nawain natin mga kapatid. Diyos ang pinag-usapan natin, but still the devil is there. Waiting. Tama po? Amen? Amen? They're evil this year. They're enemy of God this year. Amen? Pero sino nga bang nakakaalam na mangyayari sa banda ron? Wala. Diyos lang. Diyos lang. May kaaway, may kalaban, maaaring kaya nga, ito, tingnan nyo mga kapatid, ito, naisip ko eh. Tingnan nyo to. Sa tingin nyo, ito mga nangyari dito sa atin. Natural lang to. Nagkataon lang. Hindi nyo ba naisip mga kapatid? Ano pinag-usapan natin ngayon? Last week, ano pinag-usapan natin? Diba? Healing. Sabi niya, in the acceptable year, I have heard you. In the day of salvation, I have helped you. Now, behold, now is the accepted year. Behold, now is the day of salvation. Now! Ibig sabihin, live in the now. Not in your future. Hindi ako nagaling. Future, you are not there. You are now. Amen? Tapos, ayan, may mga nangyayari sa buhay natin. Kaya tayo titingin. Sa Diyos. Huwag yung isipin, nahirapan kayo, nahirapan. Ang hirap na gito. Sa Diyos ka tumingin. Sa Diyos na. Lord, this is now. Ito yung sitwasyon ko, Lord. I am now. And you are the now, Lord. You know my spirit, my position, Lord. You know my experience. You know what I'm going through right now, Lord. And you have the answer, Lord. Right now, Panginoon. In Jesus' name, I want to receive it right now, Lord. In Jesus' name. Amen. Amen. And live in the now. Napakatapos maglibing na lang, pupunta ka dun sa future. Hindi yata eh. O baka mamaya eh. Baka mamaya may mangyari. Live in the now. Amen. Amen po. So, tanging ang Diyos lang ang nakakaalam kung ano ang andon, kung anong nasa harapan natin. At ang lahat ng iyong mga kapatid ay
pinagdasal ni Jabez. Amen? Ang sabi niya, keep me, your hand, keep me from harm, that they will not hurt me. They will not hurt me sa protection. Very plain. Hindi tayo nanalangin ng mahaba. Ano po ba tayo mga kapatid? Kailangan ba, Pastor, mahaba yung panalangin ko na talagang isa-isayin ko? Tingnan yung prayer ni Jabez, napaka-exit. Plain lang, diretso. Pero nandun yung heartfelt. Oh! 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 Bless me. Oh, that you bless me. Oh, that you heal me. God. So pray. This prayer this year. Amen po? Hindi ko ito pwedeng ipag-pray. Ang pastor, hindi yan pag-present. Kaya lang ang pwedeng mag-pray niya. Kasi it is your agreement with God. Amen po, mga kapatid. Everybody say amen. Amen. So, we will pray this. Amen. Amen. Ang Panginoon, mga kapatid, kung unawain natin, bakit karating ito sa buhay natin? Bakit mangyari ito? Ang Panginoon na buhay on the third day. Ano po? Amen po, mga kapatid. Basahin natin yan sa 1 Corinthians chapter 15. Verse 3 and 4, ano? Okay. So, this year, ulitin ko, this year, we pray the prayer of Jabez. Do you agree with me, mga kapatid? Amen? Kasi, kung ang iba hindi naniniwala dito, mga kapatid, ayaw nila to kasi selfish. Pero, sabi nga ng Panginoon, mga kapatid, hindi ito mangyayari sa mga tao walang pananampalataya. It will happen only to those who believe. Amen po? Do you believe? Amen. Believe. Jesus Christ rose again on the third day. Basahin natin. Sapagkat ibinigay ko sa inyo ang pinakamahalagang aral na ibinigay sa akin, na si Kristo'y namatay upang iligtas tayo sa ating mga kasalanan ayon sa kasulatan. Inilibing siya, ngunit muling nabuhay sa ikatlong araw ayon din sa kasulatan. Everybody say amen. Ilang taon ang lumipas nang ang Panginoon ay mamatay based on Gregorian calendar. Ilang taon na ang lumipas simula nung namatay ang ating Panginoon? Ilang taon po? Yung iba? Alam niyo po ba, mga kapatid, na nung namatay ating Panginoon Kristo sa Jerusalem, 2,000 years na ang nakaraan, lumipas? Alam niyo po ba, mga kapatid? Ba tayo sumugod, mga kapatid, na nasasyak ba kayo sa alam niyo po ba? Tayo ngayon, mga kapatid, ay nasa third day na. Kung ang Panginoon nabuhay on the third day, our time season, di ba? Season, time and season today, mga kapatid, we are now
on the third day. Hosea, basahin natin. Para tayo mga patay na agad niyang bubuhayin, hindi magtatagal at ibabangon niya tayo para mamuhay sa kanyang presensya. Ito ba nakalagay sa Bible niyo, mga kapatid? Hosea chapter 6 verse 2. Para tayo mga patay na agad niyang bubuhayin. Ang tanong ko, kailan tayo bubuhayin muli? Para na tayo patay na agad bubuhayin. Hindi natin alam. Okay. Hindi magtatagal at ibabangon niya tayo para mamuhay sa kanyang presensya. Kailan yun? Hindi rin natin alam. Basahin natin sa English. After 6 verse 2. After 2 English. days. Ay pakibaba. Yung next yan. Okay. After 2 days. Ito ha. In English ko lang mga kapatid. Kasi hindi natin mag-gets yung Tagalog eh. After 2 days, He will revive us. On the third day, He will raise us up, that we may live in His sight. Amen? After 2 days, He will revive us. On the third day, He will raise us up, that we may live in His sight. Itong live in His sight, mga kapatid, ay literally face to face. Tayo po ay nagkakaroon ng relationship at tayo po ay nabubuhay sa harapan ng Diyos. Amen? Amen. Para bang ang tinan nyo dito sa let us pursue the knowledge of the Lord. His going forth is established as the morning and will come to us like the rain, like the latter and the former rain to the earth. The former rain and the latter rain through the earth. Ibig sabihin, itong time na to, gagawin ng Diyos, itong after 2 days, at tayo po ay makakasama na ng Panginoon, face to face. On the third day, di ba? He will raise us up that we may live in His sight. Amen? Face to face relationship. We are living this boat, mga kapatid. Tayo ngayon, nabubuhay tayo sa harapan ng Diyos. There will be time na tayo haharap mismo, kaharap natin mismo ang Panginoon. And that will happen on the third day. Tama po? Amen, mga kapatid. So, katulad ito, mga kapatid, ng former rain and latter rain na dumarating season. Season yung former rain and latter rain. Yung former rain, mga kapatid, referring to sa mga nagtatanim. Merong former rain, early rain, na bago sila magtanim, ay merong ulan na dumarating. Nakuha niyo po? Bago naman sila mag-ani, meron ding ulan na dumarating. Yun ang tawag ng mga kapatid ay the latter rain. Bago mag-ani yun. Yun panahon yun ng spring. Latter rain, umuulan po yun. Yun ay blessing. Yun ay, kasi sa Jew, mga kapatid, yung former rain nila is the month of October, November, December. Yun yung time na nagtatanim sila at umuulan po doon. And then, pag nagtanim sila, yung harvest naman nila, yung latter rain nila is nasa month of March, April, May. Yung harvest, yung pag nag-ani na. Sinong nakakaintindi niyan dito, nagtatanim. Kasi yun po yung prosperity ng Israel. Ang trabaho, yung nation of Israel, ang pamumuhay nila mga kapatid ay nasa lupa. Nakuha niyo po? Nasa lupa. Anong nabubuhay sa lupa? Yung mga hayop. Kaya meron silang hayupan at meron silang taniman. No? So, yung blessing nila, umaasa po sila sa lupa. Tama po? Kaya mayroong former rain and early rain. Inaasahan nila yun.
Kung walang ulan, maapektuhan yung pananim nila. Kaya nga, importante po sa kanila po yun. Everybody say amen? Amen. Amen. So, maaaring hindi natin ito masyadong nagigets mga kapatid, pero unawain natin, 2,000 years have passed since Jesus died sa Jerusalem. At alam natin mga kapatid, na nang namatay ang ating Panginoon Kristo, ang krus is beyond time. Pag sinabi beyond time mga kapatid, hindi siya sakop ng panahon. Tama? Amen? Bakit? Kung sakop siya ng isang, yung time lang na yun na yung krus na yun, parang lang sa time na yun, hindi yung apply sa atin. Pero yung krus ng Panginoon is beyond time. It applies to all time. Kaya hindi man ngayon namatay ang Panginoon Kristo, pero tayo ay na-apply natin ito sa panahon natin. So it is beyond time. Before Christ and yung sa future. Yung tayo yung mga future na tayo yung future. Nakalimutan po ba? Nung namatay si Kristo, naroon na po ba tayo? Wala pa tayo. So future po tayo. Amen po? Kaya yung cross na yun is beyond time because God is outside time. Amen po? God created time. God created time, so the cross is outside time. Amen? Amen po? So, God created time. So, itong Panginoon, itong Diyos na nagkatawang tao, namatay doon sa krus, mga kapatid, tao siya, pero siya ay Diyos na nagkatawang tao. Kaya yung siya ay namatay, it applies to all time. God is outside time. Amen? Pag sinabing outside time, hindi siya limited ng time. Parang ngayon, taon na to, araw na to, namatay din ang Panginoong Jesucristo. Parang ang krus hanggang ngayon, nandyan pa rin. Kaya nga, it applies to all. Yung mga hindi pa tumatanggap sa Panginoon, it applies to all. It applies pa rin doon sa mga kakilala natin hindi pa tumatanggap sa krus. Pag sinabing krus mga kapatid, nandun yung kamatayan ng kasalanan, nandun yung forgiveness. Tama po ba? Hindi tayo pupunta doon sa year, back to year 2000, even today. It applies to all time. 2 Peter, basahin natin. Chapter 2, verse 3. Ayan. Tinagalog ko to para... Ayan, hawak. Sa lahat, dapat ninyong maunawaan, di ba? Nasa huling araw, naputol, ay darating ang manlilibak at susundin ang masasama nilang nasa. Sasabihin nila, hindi ba't nangako si Kristo na babalik siya? Nasaan na siya ngayon? Namatay na ang mga magulang namin pero wala pa rin nagbabago mula ng likhain ng mundo. Naririnig na po ba natin ito ngayon mga kapatid? Nagtatanong. Narinig na po ba natin ito? Sabi niya, nasaan? Di ba nangako? Sabi mo, babalik ang Panginoon. Bakit hanggang ngayon hindi pa dumarating? Meron na ngayon, di ba? Nagtatanong. Dadating ba? Hindi naman yata eh. Matagal na yan. Sabi ng ganyan. Kahit yung mga ninuno, nangaral din ganyan. Ganyan din ang pangaral. Pagbabalik din sa Panginoon ang pinag-uusapan. Pero ano nangyari? Namatay na sila. Wala na sila. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin bumabalik. Narinig na po natin ito, mga kapatid. Babalik na ang Panginoon. Pero sabi niya, tagal na yan eh. Dati pa yan, namatay na yung mga lolo ko. Ganyan din na sinasabi, babalik na lang pa. Pero hindi pa rin eh. Anong sagot ng Panginoon dito? Verse 8. Anong sagot ng Panginoon? Verse 8. Tingnan natin. Ngunit huwag sana ninyong kakalimutan ang mga minamahal na sa Panginoon walang pagkakaiba ang isang araw. Sa 1,000 taon. Sa 1,000 taon. Para sa Kanya, ang mga ito ay pareho lang. No? Sa English yan mga kapatid, with the Lord, one day is 1,000 years.
And 1,000 years is just one day. Huwag niyong kalilimutan. Ito ang sagot ng Panginoon. Sa akin, tagal naman. Dadating na ba Panginoon? Ang tagal naman eh. Ang sagot ng Panginoon sa Diyos. Tingnan niyo yung counting niyo. Yung accounting niyo sa Diyos. Paano ba tayo magbilang? Sa Diyos, ang isang araw, 1,000 taon na. At ang 1,000 taon, isang araw lang. Nandiyan po ba tayo mga kapatid? Everybody say amen. Amen. So, tingnan natin paano tayo mag-count. Amen? So, paano nagbibilang ang Panginoon? Paano niya tinitingnan ito? Jesus died and rose again on the third day. Makinig tayo. On the third day. Sa Panginoon, ang isang araw, 1,000 taon. Ang 1,000 taon, isang araw lang. Kailan siya nabuhay na magmuli? On the third day. Ilang taon na nung lumipas bago mamatay ang Panginoon? 2,000 years. Sa Panginoon, ang kapatid, yung 2,000 years. 2 days. Tama? 2 araw lang po yun. Kailan nabuhay na magmuli ang Panginoon? Kailan siya i-raise? On the third day. Tanong, ito, hindi tayo mga kapatid. Maaari ba na ang the body of Christ, the church, buhayin on the third day? The church is the body of Christ. Hindi ba ito ay bubuhayin on the third day? We are now sleeping on the third day. Diba say amen? And those who are dead, mga kapatid, will be raised. And tayo na alive and remain will be caught up together with the Lord. When? On the third day. Kasi kung ang bubuhayin nga, di ba? Tama po ba mga kapatid? Amen? Amen po. Amen. So, unawain natin to. The year is the year of the third day. Para bang sinabi natin na on the third day, 1,000 years yun, di ba? The year is the year of the third day. Itong taon na to is year of the third day. Amen? The third day of God's calculation. Calculate. Ano, paano ba kinalculate ng Panginoon? Ang isang araw, 1,000 taon. Ang 1,000 taon, isang araw lang. Amen? Tandaan niyo yan. 2 Peter, chapter 3, verse 8. Amen po? When Jesus died, nabuhay siya magmuli, mga kapatid. Ang Panginoon, nabuhay na magmuli on the third day. Amen? We are entering on the third day, as I said. Kailan po siya nabuhay na magmuli? On the third day. Makinig tayo. What part of the third day? Anong parte ng third day? Luke 24, verse 1. Madaling araw ng linggo, pumunta ang mga babae sa libingan, dala ang pabangong inihanda nila. Nang dumating sila sa libingan, nakita nila na ang batong na, ano yun? Nakita nila naalis. Nakita nila na alis na ang batong nakatakip sa pintuan ng libingan. Madaling araw. Say madaling araw. Madaling araw. Sa English, mga kapatid. What part of the third day? Madaling araw. Sa English, early. Very early in the morning. Very early in the morning. Everybody say amen. Amen. Dumating ang mga babae, nakita nila, empty na yung libingan ng Panginoon, yung bato na rolled away na mga kapatid. Pero pansinin nyo kung anong parte ng araw, ng ikatlong araw,
nabuhay ang Panginoon? Ang sabi diyan, very early in the morning. Manuwain nyo, God works in patterns. May pattern, may pattern, may sinusundan. No? Amen po? Amen? Tandaan natin ito mga kapatid. Ang sabi ng Panginoon ang Diyos ipinapakita niya yung kanyang way kay Moses. At ipinapakita niya yung kanyang gawa sa mga anak ni Israel. Ways. Yung gawa niya, pinapakita niya sa Israel. Ang alam ng Israel, yung gawa ng Diyos. Ang alam ni Moses, yung ways. Nandiyan po tayo mga kapatid. Kaya kung titingnan nyo, gusto nyong alamin si Moses. Why? Because God shows him the ways. Pag sinabing ways, yung why and what he did, alam ni Moses. Bakit yung pattern, alam ni Moses. Pag alam mo yung ways ng Panginoon, yung bakit niya ginawa ito, alam mo kung bakit niya ginawa yon, malalaman mo na yung action ng Panginoon. Hindi na po problema yun. Basahin natin yung sa Psalms 107. Ipinahayag niya kay Moses ang kanyang yung ways, pamamaraan. So, ang paraan na kay Moses, at inihag niya sa mamamayan ng Israel ang kanyang mga gawang makapangyarihan. So, ano ang alam ng bayang Israel? Yung gawa. Ang nakita nila yung mga gawa, action. Hindi po ba tayo mga kapatid, pero si Moses yung ways. So, mas tayo, kung gugustuhin natin kay Moses, sapagkat pag alam mo yung ways, naroon yung action. Nakikita mo yung gawa ng ating Panginoon. Amen? Amen po. Sapagkat ang sabi din sa Daniel, basahin lang natin ito mga kapatid. Ang sabi sa Daniel, tingnan nyo ito, kung ano sabi dito. Akitin niya sa pamagitan ng paglililang ang mga tumalikod sa kanilang relihiyon para gumawa ng hindi mabuti. O, tingnan mo, may mga tumalikod sa relihiyon. Ano mangyayari doon sa mga tumalikod sa relihiyon? Aakitin niya para, gumawa ng hindi mabuti. Ang akala nila, wala na sila sa relihiyon mga kapatid. Hindi nila alam, nadadala sila doon sa hindi mabuti. Pero, lakas loob siyang lalabanan ng mga taong tunay na tapat sa Diyos. Sa English yun mga kapatid. Those people who know the Lord, they will, tingnan lang natin sa English. But the people that don't know their God shall be strong and know His voice. Yan. But the people who do know their God Shall be strong. shall be strong and bring and do great, sa Bible ko, great exploits. Ano sa Tagalog yun? Gagawa ng kabayanihan. Gagawa sila ng maraming kabayan. Sino yung mga nakakakilala sa Diyos? Yun, sabi dito, lalaban sila. Hindi, salamat, wala na akong reliyon. Sabi niya, wala na yung mga ganyan-ganyan, chechiburechi na kailangan ka wala na. Madaya na ako, ligtas na daw ako. Yung totoong nakakilala sa Diyos, they will be strong and do exploits. Sabi ng Panginoon dito mga kapatid, para sinasabi dito. So, unawain natin, very early in the morning, nabubuhay tayo now on the early morning of the third day. We are stepping on the third day. Kung ano man ang tawag natin dito itong panahon na ito we're stepping on the third day. Ano yun yan? 20,025. Amen? So, nabuhay ba ang Panginoon? Doon sa pinaka-umpisa ng, kailan ba ang umpisa ng third day? Di ba? 12 o'clock? 12 o'clock AM, di ba? Yung unang minute ba? The very minute? Doon ba siya nabuhay? No. Hindi very minute na sinabi. Hindi, di ba? Kailan siya dumating? Sa last part ba ng third day? Yung matatapos na yung third day? Very early. Papasok pa lang. God is telling us we are now on the third day.
Amen? Kaya sasabihin natin, itong 2025, balik tayo kapatid. The first quarter of the century. Bakit first quarter of the century? Ilang taon ng century? 100. Ano ang first quarter? 25 years. 25 years. The first quarter of the century, 2025, is the very early in the morning on the third day. Dito na buhay, mga muli, and this 2025 is the third quarter. We are now, ano sabi doon? After 2 days, He will revive us, and on the third day, we are, sabi niya, He will raise us up. So, itong time na to is a day of raising up, is a day of revival, is a day of goodness. Amen po? Hindi po ba tayo? Amen. Alam niyo mga kapatid, yung mga nangaral noon, mga 1600, katulad nila Martin Luther, nangaral ng time na yun, 1600, 1700. Pag kinukompute nila yung taon, yung 2,000 years is, one day is 1,000 years with the Lord. And 1,000 years is one day with the Lord. Pag kinukompute nila yun, 1600 pa lang yung year, 1700, nakikita nila na within 2 days pa lang sila. Nandiyan po ba tayo mga kapatid? They are still within the 2 days. 2 days pa lang. Nakukuha niyo ba? Amen. Pag kinukompute 2 days pa lang. Pero ngayon, tingnan nyo, compute nyo. 2 days pa lang ba tayo? Wala naman sa 2 days. Lampas na tayo sa 2,000 eh. Lampas na tayo. Ano na sabi ng Panginoon? Balikan natin yung Hosea, mga kapatid. Jose, balikan natin. Jose, balikan natin. O, binalikan natin yung Hosea. Ano sabi po dyan? After 2 days. After 2 days. After 2 days means after 2,000 years. Amen? After 2 days daw eh. So, after 2,000 years. 1 day is 1,000 years. And 2 days, 2,000 years. So, after 2,000 years. Amen. Ano sabi? He will revive us. So this year, mga kapatid, God is reviving you. Hindi lang tayo, mga kapatid, tayo. Baka iba sa atin, di pa nare-revive. Maraming nare-revive ngayon. Hindi mo ba tayo? Ako alam ko, na-revive ako dito. Bakit? From the law, narating natin yung grace. Na-revive tayo dito sa grace. Tama mo ba? Nagkaroon tayo ng bagong pag-asa dito, tama? Bagong buhay. Revive. That is 2,000. Nandiyan po ba tayo, mga kapatid? So after, which means after 2,000 years, He will revive us. On the third day, actually, ang iniisip natin, on the third day, sabi dito, pero ang iniisip talaga natin, yung after 2 days. Pag sinabing after 2 days, mga kapatid, after is already after. Tapos After! Tapos na! Nasaan ka na? On the third day na! Ano sabi? He will revive, He will raise us up. Amen. Amen. So, ibig sabihin, itong taon na to, mga kapatid, na nire-revive, mabilis lang ang gagawin ng Diyos dito, mga kapatid, kasi on the third day, tignan mo ha, after 2 days na, after is already third day. Tama? Third day na yan, after na eh. Ibig sabihin, after na siya, nagsimula na yung third day, pero meron pang on the third day, pag sinabi on the third day proper, yung full
Yung full na proper na yun, talagang, ito na talaga. 30 na talaga. Ganyan mo tayo kapatid. Itong 2025, 30 na talaga. Anytime, mabalik na ang Panginoon. Maybe now. Okay, hindi natin sinasabi na ngayong taon na to, pero makinig tayo as believers. We are to believe that the Lord is coming anytime. Because we are now stepping on the path. Everybody say amen? Amen. So mas maganda, ituloy natin ito. Next Sunday. Kasi, mabuti tayo na magdamag dito. Are you blessed mga kapatid? Palakpakan natin natin Panginoon. Blessing will happen intensified mga kapatid. First and foremost, palakpakan natin ang Panginoon. Praise God. Hallelujah. Ang sabi ng Panginoon, tapos na tayo mga kapatid ha. Masabihin, pahabain pa ni Pastor Yen. Nasabi lang ng Panginoon mga kapatid ganito. It is impossible to please God without faith. It is impossible to please God without faith. Last verse mga kapatid. Dito na tayo mag-aalala. Ang sabi ng Panginoon, kaya nga sabi niya, the blessing of God ay tuloy-tuloy. Anytime yan mga kapatid. Pag sinabing without faith, it is impossible to please God. Whenever God say this, you must say amen. Say yes. Why? Because all the promises of God, pag sinasabi, ay, Old Testament yan. Sabi nga sa New Testament, all the promises, nasa ng promise na pag, di ba nasa Old Testament? All the promises of God is yes and amen. In Christ Jesus, whatever God says. Say amen. Amen. And say yes. 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 Amen. Huwag sabihin yan na yan. Yes and amen. Why? Because the blessing of God, mga kapatid, is around this year. Ang gusto kong sabihin sa inyo, hindi lang ito sa mga anak ng Diyos, mga kapatid, pero lalo na tayong mga anak ng Diyos, there are more and more blessings for you. Amen po, na ang tao, kapag ayan ang blessing ng Panginoon, nakikita nyo, nandiyan ang blessing ng Panginoon, nakapaligid lang yun mga kapatid, at sinabi ng Panginoon na ganito, nandiyan ang blessing ng Panginoon, yung sinabi mo, yes, o lumampas sa tao, hindi ka nag-yes, wala yan, hindi na sa'yo. Pag sinabi mong yes, nag-agree ka, ayan, the Spirit rests upon you. Nandiyan yan sa'yo. Amen? At bakit? 3:22, pakibala, last na to. Promise mga kapatid. Yan. Okay. Sige pa. Romans 3. Mahaba, oh. Yan. Ang tao ay tinuturing ng Diyos na matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. At walang pinapaboran ng Diyos. Kaya ang sino mang sumasampalataya kay Kristo ay itinuturing niya matuwid. Sino ka man, maging sino ka man, kung hindi ka nananampalataya, wala ka na. Sino man nananampalataya, ituturing na matuwid. Pero take note sa English yan mga kapatid. Namatay si Kristo para sa lahat. Tama po? Sa English yan, mayroon bang English? Paki-check na? Wala. Wala. Sa English nito, ito, babasahin ko na ito sa inyo. Sige, pwede na tayong mawit sa Panginoon, pero babasahin ko na ito sa inyo para pakinggan natin ito mga kapatid. Because 3:22, tama? Yan, tingnan nyo to. 3:22. Even the righteousness of God through faith in Jesus Christ to all and on all who believe. Amen. Sa pakibasa mga sa inyo, kung King James yan. 22. Even the righteousness of God, which is by faith of Jesus Christ, unto all and
and all that unbelief, for there is no difference. Ulitin sabi dyan ha. Even the righteousness of God, hindi righteousness of man ha mga kapatid. Even the righteousness of God in Christ. Tama? Oh, through faith. Even the righteousness of God through faith. Hindi mo makakamta ng righteousness ng Panginoon. We need the righteousness of God in Christ. Not the righteousness of man. The righteousness of God through faith. Even the righteousness of God in Christ through faith. To all. And upon all who believe. Pag sinabing to all, si Jesus Christ, unawain natin yan, namatay siya sa krus para sa lahat. To all. Amen? And upon all who believe. Para sa lahat ng kamatayan niya. Pero doon sa mga nananabigit, lalo sa mga nananampalataya. If you don't accept the Lord Jesus Christ, then nandun ka lang sa tuon. But if you believe in the Lord Jesus Christ, it will rest upon you. Those who believe, the righteousness of God in Christ is upon you. The righteousness of God in Christ is upon you because you believe. Amen. Lahat din kayo, mga kapatid. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Ito ang gawa ng Panginoon. The words of Christ that Christ made, He died for our sins. It is for all men, but only upon all who believe. Para kung i-apply natin yan, mga kapatid, parang tinatanong ka ng Panginoon, would you believe? Would you believe? Would you receive this grace? Would you believe the benefit of forgiveness at the cross? Would you believe this forgiveness? Would you receive this forgiveness? And you say no. This is for you. And you say no. It's not for you. But if you say, yes, I believe, then it will rest upon you. Yan ay mananatili sa iyo. Because you believe. Marami sa panahon ngayon, hindi ito pinahalagaan, hindi naniniwala. Yung tanggapin ng Panginoon sa Kristo, baliwala lang yan mga kapatid, okay lang yan, lagi kong naririnig na yan. Never na tinanggap nila ang Diyos. Never na tinanggap nila ang Panginoong Iso Kristo sa puso nila. Hallelujah. Marami pa tayo. Marami pa tayo kapatid. Ang haba nito. Abuti tayo sa tapos. Hallelujah. Hallelujah. It will rest upon those who believe in the Lord. Sabi ng Panginoon, even the righteousness of God through faith in Jesus Christ to all and upon all who believe. Hallelujah. Hallelujah. There will come, itong taon din ito nangyari. Nangyari niyan ngayon mga kapatid. Na ang tao, you will walk, you will live in His sight. Pag sinabing live in His sight, hindi naman tayo pwede mabuhay in His sight eh. Hindi tayo mabuhay yun. Pero, meron na yung Panginoon na yun. Yung lumalakad tayo, na conscious ka lagi, nakasama mo ang Diyos. You are always conscious that God is always with you. Pagising mo pa lang sa umaga, you know God is smiling on you. Pagpasok mo sa trabaho mo, alam mo, kasama mo ang Diyos. Sabi ng Panginoon, live with me, walk with me. Ang religion, sabihin sa iyo, magbago ka muna bago ka lumapat sa Panginoon. Pero sa Panginoon, mga kapatid, hindi ganun. Walk with me and be thou blameless. Kung gusto mong magbago ka, gusto mong maging maayos ka sa harapan ng Panginoon, sabi ng Panginoon, walk with me and be thou blameless.
without blameless, and you can walk with me. Maging malinis ka muna, saan ka lumakad na kasama ko. Baligtad. That's religion. Sa Panginoon, kagaya ng sinabi ng kay Abraham, Abraham, I will bless you. Magpa 100 years old na siya. Abraham, walk with me and be thou blameless. Amen. Kung gusto naman natin, sabihin natin, hindi, kailangan natin umayo, kailangan natin ipangaral, kailangan natin mag-ibanghelyo sa Panginoon. We should learn to share the Word of God, to be fishers of men. Sabi ng Panginoon, follow me, and I will make you fishers of men. Hindi niya sinabi, maging fisher of men ka, and then follow me. Sabi niya, follow me first. And then you can be, I will make you fishers of men. Lumapit muna tayo sa Panginoon, manatili tayo sa Panginoon, sumunod tayo sa Panginoon, lumakad tayo kasama ng Panginoon at unti-unti. The more you come, that's why it's important to come with the Lord. Always come back. Always come back with the Lord. Kaya sabi ng Panginoon, Lord, give us today our daily bread. Hindi sinabing, Lord, give us today our monthly bread, daily bread. Why? It is because God wants you to come to Him daily. Hallelujah. Praise God. Salamat, Lord, sa oras ito. Purihin ka, Panginoon. Salamat po. Sinimulan mo po sa amin na ipaunawa ang pahayag nito, Panginoon. Bago mo gawin isang bagay, Lord, una, binibigyan mo muna ito ng larawan. Pinapakita mo muna dito ang pattern, Panginoon. Lord, we are seeing your pattern, Panginoon. Thank you, Lord. And it is going to happen, Panginoon, in our days. Thank you, Lord. Salamat po. At ang salita nito, Panginoon, ingatan mo po sa aming puso. Gawin po itong mabisang salita, Panginoon, na magbabago, magta-transform ng aming puso, ng aming isip, at kami ay makalakad sa iyong harapan, at kami po ay maging blameless, maging perfect in your eyes, Panginoon. So teach us, Lord, guide us to walk with you, Lord, and become perfect. Lord, let us know, allow us to know this, Lord, to walk with you, and then we will become blameless, Panginoon, as we walk with you, Lord, as we come to you, Lord, in the name of the Lord Jesus Christ. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Salamat, Panginoon. Purihin ka. Salamat po sa oras nito. Salamat po sa lahat ng ginamit mo. Salamat po sa lahat ng nakinig. Maging sa naabot ng pinig nito sa may kapitbahay, Panginoon, pagpalangin mo po sila. Mag-usap ka sa kanilang puso, Panginoon. Wala po imposible sa iyo, Lord. This year is intensified year of favors, Panginoon, para sa iyo. Higit sa iyo, mga anak, Panginoon. Lord, we pray that you bless us intensely this year, Panginoon, for my family, for our family, Lord. Bless us greatly, Lord. Bless us this ministry, Panginoon. Bless this church, Lord, in the name of Jesus. Greatly, Lord. Intensely, Lord. Bless us, Lord, in the name of Jesus Christ. Amen and amen. Thank you, Lord. Hallelujah. And the Lord bless you, your family, your loved one this coming week. In the name of the Lord Jesus Christ. And the Lord makes His face shine on you, upon you, and grant you peace, shalom, wholeness, well-being throughout this week. In the name of the Lord Jesus Christ. Amen and amen. God bless you, and the Lord loves you so much. Amen. Palakpakan po natin ating Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. At tayo magkamayan, mamalian.